Boracay Island, isa sa paboritong puntahan ng mga foreign and local tourists sa Pilipinas dahil sa napakaganda nitong white beach. Noong 2023, over 2 million travelers nga ang bumisita sa isla ng Boracay sa probinsya ng Aklan. Kalibo at Katiklan Airport ang 2 main access point dito. Pero, upon arrival sa airport, marami pa tayong sasakyan bago makarating sa accommodation natin sa Boracay. Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, ipapakita natin ang 3 bagay na nagustuhan natin nung nag-book tayo sa isang travel agency ng Boracay round trip transfers from airport to hotel. I-share natin yung naging experience at tagastos natin dito. Isa-isahin din natin ng pros and cons ng DIY, travel agency at Klook transfer. Lahat ng yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Boracay Island ang isa sa binabalik-balikan kong beach sa Pilipinas. Unlike our previous trips, this time may kasama naman tayong elderly PWD at student. Na-experience natin mag-DIY dati. Sa totoo lang, kaya naman aralin. May times lang talaga na buhos ang tao sa terminal at medyo mahaba ang pila. At dahil may kasama nga tayong bata at matanda na may mobility problem, nag-decide tayo na mag-book ng travel agency to make our transfer more comfortable. So yung transfer na tinutukoy ko rito ay yung from Katiklan Airport to Jetty Port, then Boracay Port and finally sa hotel and vice versa. So dyan iikot yung usapan. Anyway, simulan na natin. 3 things I like about the Boracay round trip transfer we booked by a travel agency. Number 1, reasonable price. 900 pesos per pax or 850 pesos for PWD, senior citizen and student. Ang nabook namin sa isang travel agency. Round trip only na ito mula sa Katiklan Airport hanggang sa Royal Park Hotel. 767 pesos naman ang DIY price base sa computation ko, considering 6 lahat kami. Yung sa 900 pesos na transfer via agency, van, boat at trike ang sasakyan. Sa 767 pesos na DIY naman na ni-compute ko ay trike, boat at trike ang vehicle. Basically, ang isa sa kaibahan ng sa agency na 900 pesos sa 767 pesos sa DIY ay van ang mag-transfer instead of trike from Katiklan Airport to Jetty Port and vice versa. Medyo malaki rin ang diferensya sa mga nagtitipid o medyo tight ang budget. Ang pinakamurang transfer naman na nakita ko sa Klook ay 1,280 pesos, round trip na rin yan from Katiklan Airport to hotel. Unfortunately, mas mahal pa rin yan kaysa sa agency at DIY. Please note na may mas mataas pang rate sa Klook, depende sa preference yung transfer. Kung private at mas premium ang gusto nyong sakyan, tulad ng van instead of e-trike at private boat instead of public boat, syempre mas mahal na ang presyo niyan sa Klook. Anyways, mas mahal din ang price ng transfer sa agency kaysa sa DIY kasi you are paying for convenience. Speaking of convenience, yan ang pangalawa sa listahan natin. Number 2, convenient transfer. Book, pay, ride. Yan yung 3 steps sa travel agency. Yung sa amin, sa FB Messenger lang namin na book, ay posted lang sa iba't ibang travel group sa Facebook and waited for best possible offer base sa preference namin. Then, few days before the flight, saka ako nag-book. Pinili ko yung payment ay upon arrival na para iwas scammer. Yung iba kasi ay humihingi ng down payment. Pagdating namin sa Jetty Port, saka na kami nagbayad. Ni-video ko pa yung agent para documented. Pwede mo rin picturean ng ID para additional peace of mind. Dun sa payment, sila na mag-aayos ng lahat. Environmental and terminal fees, payment sa van, boat and trike, sila na lahat ang bumili ng ticket niyan. You can also send in advance ang pictures ng ID ng mga kasama mo para mas mabilis ang proseso. Literal na naghintay lang kami sa go signal nila. Very convenient yon, lalo na at may kasama kaming student at person with mobility problem. Iba kasi pag may kasamang PWD, senior at student, mas mabagal ang galaw at mas marami minsan ang dala. Nakakaawa sila in case magkamali ng entrance o exit, sobrang hassle at hirap nun for them.
Kaya mas okay pag may guide o nag-a-assist. Iwas ligaw na rin. At the same time, hindi tayo masasamantala o matataga sa presyo. Marami nag-o-offer ng assistance lalo na sa labas mismo ng jettyport. Fortunately, yung iba ay nagte-take advantage sa tourist. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell icon sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Number 3. Efficient transfer. Minimal ang naging hintayan during our transfer. Understandable na may konting waiting time sa jettyport sa day 1 dahil hindi lang makuha ang passenger details. Pero, the rest of the way, smooth and seamless na ang naging experience. Merong malaking network sa ground ang travel agency. May nag-aabang na agent sa location na will regularly call or chat you mula Katiklan Airport, Jettyport, Boracay Port hanggang sa Trike Terminal. Please note na hindi sila sasabay sa biyahe, andun lang sila to assist and arrange your transpo. Pero 1 PM or call away lang sila in case may aberya. Dahil nga dyan nakapag-focus kami sa itinerary at na-maximize namin ang stay sa Boracay. Kasi secured kami na they will arrange our transfer on time. Pag-uwi naman, they inform us na 3 hours before the flight ang sundo sa amin sa hotel, which is sakto lang naman sa flight namin. Sa totoo lang, may mga advantages and disadvantages ang iba't ibang klaseng transfer sa Boracay. Kung ina-budget, malaking tipid ang DIY kaysa sa travel agency at Klook transfer. At kung maraming beses mo na nagawa ang DIY, for sure, mas mabilis mo na rin ma-arrange ang transfer. Pero again, kung may kasama kang bata, seniors, pregnant, at ilang tao na may mobility problems, we may have to make some adjustments. Of course, we want to make the process a little bit faster, efficient, and convenient. Hanggat maaari ay ayaw natin silang mainip, mapagod at mainitan sa paghihintay. Yan naman ang advantage ng agency at Klook, lalo na kung private at premium transfers ang binook mo. Dahil sa lawak ng network nila sa ground, mabilis na i-arrange ang mga bagay-bagay. Expect na may kamahalan lang talaga ang babayaran. At dahil hindi naman tayo mayaman, kaya ang pinili natin ay yung nasa gitna lang kumbaga. Fast, efficient, and convenient sa presyo na kaya ng bulsa. Good thing, nakuha natin sa 900 pesos per tao at round trip transfer na rin yan ha. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!